Balita ko guys, nandito daw sa Baguio ang dalawang hype na motor na nilabas last month. Yung FKM Hunter tsaka yung FKM Ranger. So titingnan natin yan ngayon. Yan sa Carmack Binelli. Puntahan natin. Let's go! Hello mga boss! It's scooter ni Vic. Yan oh. So, dito tayo ngayon sa Carmack Binelli, Baguio City. Yan, tapat lang ng SLU main gate. So ngayon, i-review natin itong Ranger na to dahil hype na hype ito. Kalalabas lang neto or nilaunch lang ito nung last week ng September 2025. Ngayon lang dumating dito sa atin. Nakakita na tayo ng actual at matitesting natin yan. So, sabihin ko sa inyo yung mga goods tsaka hindi masyadong goods sa motor na to. So bago natin gawin yan guys, don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. At i-follow nyo na rin ako sa TikTok and Facebook. Sobrang rugged ang dating. So medyo compact ang size nitong Ranger 150. So ikutan muna natin siya bago natin pag-usapan ng konti ang kanyang mga specifications. So unang-una, makikita natin naked handlebar ito. Kasi nga Ranger, bagay na bagay sa pangalan niya dahil pwede itong pang off-road. So dual sport siya. Pwedeng pang light off-road. Pwede itong Ranger na to. Nakatakip pa ang kanyang shocks and may boot pa siya para hindi dumihin. Pag dumaan kayo sa mga mauputik, mabato, protected yung inyong front shocks. Naka dual disc brake yan, harap likod. Ang gulong nito guys is 120 by 70, 12 inches. So pares na 12 yan sa harap likod. And by the way, ang color nito pala is army green. Yan, para siyang camouflage. Yung isang color niya is yung sandstorm, yung brown. Yun yung medyo mas maraming bumibili, pero ito, pogi rin ito. No? Una natin may mapapansin na dalawa ang kanyang ilaw. Parehas na projector yan. Mas maliit itong isa kaysa dito, pero I think maganda naman ang kanyang buga. So maraming kamukhang motor na to. Meron din ang Yamaha ganyan. Meron din mga e-bike. Design nito, very, siguro sabihin natin universal ang kanyang design. Tsaka bagay na bagay sa kanyang pangalan. So meron na siyang handguards dito. And para protektado ang inyong mga kamay kapag nagte-trail kayo. Matibay naman ang kanyang front rack. Yan, tsaka marami kayong pwedeng ilagay dito or i-mount dito. Tapos medyo mataba siya ng konti, pero hindi siya kasing taba netong handlebar. So I think half ang diameter nito. Ito 1 inch siguro ito half inch siguro. So durable din siya, maganda yung pagkagawa. Siguro makakapaglagay kayo dito ng mga 5 kilos. Yan, mga 5 to 6 kilos. Pwede dito. Ay lalagyan nyo na lang siya ng net, yan, para pang front cargo nyo. Medyo bulky ang itsura niya, ang dating niya, ang macho niya, tsaka ang maganda dito, meron pa siyang floorboard. So makakapagkarga tayo ng mga gamit dyan, mga extra luggages pwede dyan. It's a good utilitarian scooter na 150cc. Since nandito na tayo sa may bandang upuan, yan, pag-usapan muna natin dito banda kasi alam ko, isa ito sa tinatanong ng karamihan. So ang upuan nito is very generous naman. Okay naman ang pagkahulma sa kanya. Medyo malawak itong back seat, pang back ride. And then dito naman medyo malapad siya ng konti. Okay, so buksan natin. So ito guys, sasabihin ko na rin sa inyo yung actual na point of view ko dito. Hindi ganun kalaki ang kanyang U-box. Para may idea kayo, parang U-box ng Yamaha. Maliit lang siya. I think hindi kakasya dito ang mga helmet. So unless na naka 3/4 kayo or helmet pang bike, yan, kakasya yan dito. Pero I suggest na lagyan nyo na lang siya ng mga gamit-gamit na basta hindi helmet, no, kakasya pa rin naman siya. Para sa akin, honestly, yung materials na ginamit dito is very simple lang. Katulad ng mga hinges na yan. So para lang siya mga, mga bisagra. Yan, yun yung dating niya, yung mga parang pintuan. Okay? Tapos, yeah, may rubber naman siya. Ang importante dito, maganda ang kanyang cushioning para comfortable pa rin naman tayo pag nag-ride tayo kung saan-saan. Okay? So built-in na ang bracket nito sa kanyang grab bar. Yan o. Kita natin, ang tibay niyan. Tsaka maganda yung positioning niya, hindi masyadong nakalayo. And then, andito yung kanyang tank. Hindi ako nagkakamali, 7 liters. Yan, pag sinara natin, yan, saktong-sakto lang yung space. Tsaka malawak pa to para sa back ride. Ito pwede itong maging pwede itong matapakan. Makunat din naman siya. And yeah, kung medyo siguro anak nyo yung sasakay, hindi niya pa maabot itong pillion, pwede niyang ilagay yung paa niya dito. Ito yung kanyang pillion, okay naman. Flip type siya. Yan. Dahan-dahan lang para mag-lock.
So yung ground clearance niya nasa 14 centimeters to. Yan, design naman siya as dual sport or pwede pang trail kaya medyo mataas pa rin siya. Hindi ganun kababa ang kanyang seat height. So sinukat ko to kanina, tinanay kong sakyan. Sakto lang naman sa akin sa 5'10". Naabot ko pa rin naman yung ground dyan, yung floor, nang walang problema. Pero medyo bubuha ka lang ng konti. Tsaka medyo abante ka ng konti kung hindi ka ganun katangkad or medyo maiksi yung legs mo. Yan, naabante ka ng konti. Pag-usapan natin itong likod niya. Naka-LED yan, full LED. Kahit itong mga signal lights niya or mga winkers niya, naka-full LED na yung mga yan. Tsaka maganda yung pagka-design sa likod, malapad, no? Squarish or boxy siya. Kasi Ranger to pwedeng pambundok eh. Kaya maganda yung pagka-design sa kanya. At makikita natin dito guys, ang kanyang tambucho. Yan, mag-sound check muna tayo para may idea kayo. Alright, so narinig na natin, parang tama lang din yung kanyang buga. And ito, nakita natin, naka-twin shock siya sa likod na walang sub-tank. Siyempre kasi pag nalaman nyo, alam nyo naman na siguro yung presyo nito or pag nalaman nyo yung presyo nito, okay lang siya na walang sub-tank. No? Pero pwede nyo i-upgrade yan. Ang cooling system pala nito guys is air-cooled. Less maintenance at walang problema sa mga under 200cc na motorcycle. So goods sa goods yan. Mas marami nga lang kayong pahinga kapag maglo-long ride kayo. Hindi katulad ng mga liquid cooled, ano. Pero para sa akin, goods na yan. And also, naka-disc brake sa likod. And then, gaya ng nabanggit ko kanina, ang gulong nito is dual sport na Kenda tires, 130/70 and 12 din ang kanyang gulong. Okay, finally, dito tayo sa part na to, no. Buti naabutan natin na naka-activate itong motor na to. So, mapapakita ko sa inyo ang kanyang instrument panel or panel gauge. Yan, naka-digital siya na monotone. Ganito kasi yung sa mga Dink, yan sa Kymco, ganyan din sila, mga monotone lang. At makikita natin dyan yung mga basic na information. So yung controls yan, very easy, nandito lang sa kabila. Yung voltmeter, yan. Tapos, itong kanyang odometer. Okay? Tapos, ito na yung basic na RPM niya. Right? So medyo nalibago ako dito. Pag pinakanan mo ng sobra, yan, bubukas ang kanyang upuan. Okay, para sa upuan yun. Tapos sa pinaka-left, yan yung lock. Sa controls naman, merong kill switch dito. Tapos nandito yung lights. Yan. Pwede nyong i-on and off ang kanyang headlight. Pwedeng naka-DRL lang. Tsaka pwede rin naka-fully off kung gusto nyong matipid ang kanyang baterya. Yan, tsaka pwede nyong gawin yan. Okay, tapos nandito yung kanyang ignition. And sa kaliwa, low and high beam dito sa may left side. And then, itong kanyang signal lights. Yan, left and right. Tapos, pag inactivate nyo yung hazard nito, punta muna kayo sa kaliwa. Tapos, ikanan nyo. Yan, mag-hazard na siya. Okay, tapos pindutin nyo lang yung gitna niya. Naparinig ko sa inyo yung busina. So, ganyan kalakas yung busina niya. So, medyo malakas na rin, ano. Hindi naman yung parang mga nasa 125 na medyo mainin. Ito, sakto lang kahit di na kayo magpalit. Nandito yung reservoir ng kanyang brakes. Siyempre, naka-dual disc brake yan. Yun nga lang guys, hindi siya naka-ABS. So, swerte nyo naman kung naka-ABS pa yan pagdating sa presyo nito. What? Ano na yun? Tiba-tiba na yun. Sa price point niya, hindi na natin na-expect na ganun yun. So, sana naka-ano na lang sila, no? Since dual disc brake na siya, naka-CBS na lang sana siya para at least, no? Meron siyang safety sa kanyang braking. Okay? Also dito makikita natin, meron siyang charger or charging port. Yan, meron Type-C tsaka Type-A. So pag gusto niyo ng fast charging, pwede kayong mag Type-C to Type-C. And then kung regular naman or standard, pwede kayong mag Type-A. Yan, nakailaw pa. Okay, mag-off yan syempre pag naka-off yung ignition. And then meron kayong extra na packet dito for utility. Pwede niyo lagyan ng mga barya. Yan, pwede niyo lagyan ng cellphone pang saglitan. Tsaka basahan, ganyan, pwede dito. Tapos dito naman, akala ko gas tank ito eh. Ano lang to, pwede kayong maglagay dito ng drinks na medyo manipis. Yung mga maliliit na bottled water, kasyang-kasya dito. Don't expect too much, medyo maliit yung diameter niya. So hindi kayo makakapaglagay ng mga regular na milk tea, ganyan, coffee cups, hindi kayo makakapaglagay dyan kasi medyo maliit ang diameter. Meron siyang carabiner or carabiner na hook dito para sa inyong gamit, para safety. So papansin nyo dito, black ang kanyang
handlebar, ano. So, pwede pa kayong maglagay dito siguro sa gilid o kaya dito banda ng additional na accessories, na hooks, yan, na cellphone holder. Maganda naman yung kulay nito pero mas ina-expect ko na mas rough pa sana. No? Medyo gasi-gasi ng kanyang handlebar. But nonetheless, color black, goods na goods para sa akin. Side mirror, yan, okay naman siya, maganda naman siya. Medyo malaki siya banda sa dulo, pero dito medyo mali. So pwede nyo lagyan na lang siguro yan ng blind spot na mirror, yung bilog, yan, para additional na visibility nyo, para mas makita nyo yung sa likod o sa side nyo. So okay naman siya dito, pero para sa akin mas okay pag bilog yan, para bagay na bagay. Bilugan na lahat. O kasi bilog yung headlight nito eh. Alright, so pag-usapan natin ang kanyang makina. So ang engine nito is powered by 150cc. Naka 2 valves siya and air-cooled. Ang hatak nito pala is 12.2 Newton meters ang kanyang torque, and ang kanyang power nasa 8 point something kilowatts. So okay na rin yun para sa kanyang 150cc displacement. So kayang-kaya na itong pangharabas, pangakyatan, and pagkakarga kayo ng mabibigat. So kayang-kaya niya na yun. So mag-adjust na lang kayo ng bola kung anong gusto nyong tono, depende na sa inyo yan. Pero kung stock lang siya, balita ko okay naman ang kanyang hatak syempre. Lalo na kapag nakapag-break-in na. So ang presyo nito is 78,000 ang SRP ng Ranger and Hunter. Kung naghahanap kayo at nandito kayo banda sa may Baguio City or medyo malapit kayo, dito sa Carmack Binelli available. So nandyan yung presyo sa screen. Tsaka makikita nyo rin lang sa description ng video na to at nandyan sa comment section. And that's it for this review guys. Kung interested kayo, punta lang kayo dito, hanapin nyo si Ma'am Richelle or kung sino man yung nandito. Approach nyo lang sila. Then mag-inquire na kayo kung anong motor ang gusto nyo. I'll see you guys on the next one. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment sa video na to. Ingat kayo lagi, ride safe, and Godspeed. Goodbye.